Panginoon. Ang ganda po ng isinalubong sa amin sa Pilipinas, ako po ay nawala ng cellphone. Tinawagan ko, sumagot pa. Ganito pala dito sa Pilipinas, sabi ko, pag nakawag ng cellphone, sumasagot pa. Pero puri ng Panginoon, dahil sabi ko, hindi tayo tinutukan. Dahil kung tinutukan tayo, malamang na balita sa buong Quezon City, pastor ng JJS napatay dahil sa cellphone. Hallelujah! Lahat po, meron tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. Ngayon ba kayo? Alam mo, tao ko sabi po sa Vicky, sa Japan po, JJS, bawal po nakasimangot. Ayan. Bawal po nakasimangot at bawal po matulog. Amin mo ba kayo? Sinong naniniwala na nandito ang presensya ng Diyos? Sinong naniniwala na nasa iyo ang hininga ng Diyos? Tumayo po tayo, kumuha ka ng partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Para po kayo sa bawat isa. Gusto nyo maranasan ang presensya at hininga ng Diyos? Iparanas po natin. I'm telling you today, yung kapartner nyo, hindi kayo makakalimutan. Bumarap po kayo sa partner nyo. Umigit po kayo mga kapatid ng taimtim. Huminga kayo ng malalim, inhale. And ibuhos mo ang hininga mo sa harap sa partner mo at sabihin mo sa kanya, tanggapin mo ang hininga ng Diyos. Hallelujah! Sisiguraduhin ko kapatid, itong araw na to, hindi ka makakalimutan ng kaharap mo. At kapag nakatulog ang katabi mo, paranas mo ang totoong hininga ng Diyos. Amin ba kayo? Makakapo na po tayo kapatid at habang po tayo umuupo, sabihin mo sa katabi mo, kalapitin mo siya, pwede bang pakisampal ako pag ako'y nakakatulog? Amen ba yun? Agree ba kayo doon? Amen? Ayan. Buhay ba kayo? Alam niyo po ba mga kapatid na napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa Japan? Napakaganda po mga kapatid. Pero hindi po yun instant po yan. Ang dami po nag-uwian. Ang dami pong sumuko, nag-give up. Pero ang sabi ko, kung dito tayo mamamatay sa pagpagmo sa tawag ng Panginoon, so be it. Pero purihin po ang ating Panginoon, purihin si Yahweh, buhay na buhay pa po kami. Sabihin mo sa atin yung buhay ka ba ba? Wala pa rin na yun ka nga. Sigurado ka? Okay. Sino naniniwala na may magandang planning Diyos sa Pilipinas? Sigurado kayo? In fact, mga kapatid, we all have the ability. Ayaw, maniniwala ko sa akin, ha? We all have the ability, the power, and the breath of God to create the life we want. Alam niyo ba mga kapatid, na pwede po tayong gumawa, lumikha ng buhay na gusto po natin for the glory of our God. Napansin ko po ito mga kapatid, marami po itong youth. Amen ba? Sumigaw ng amen ang mga youth. Sumigaw ng amen ang mga gayut. Lahat youth. Kung ikaw po mga kapatid ay kabilang sa mga kabataan, this is your day. At kung ikaw naman po ay kasama sa mga adult, ito po ang tamang panahon para makita mo at maranasan na may magandang buhay kapag nasa ating Panginoon. Alam niyo po, nawala po lahat sa amin bago kami punta ng Japan. Nung napunta kami ng Japan, zero po talaga. Pero purihin ko ang Panginoon, unti-unti pong pinabalik ng Panginoon ang mga nawala sa amin. Ganyan po ang Diyos. Pag nawalan ka, ibabalik po niya, may kasama kong tubo. Amin ba kayo? Last week, nandito po ako mga hindi ako marami sa atin naglalakad dito. Halos talagkad ng paa, parang wala na pong pag-asa sa buhay. Amen ba kayo dyan? May pag-asa po tayo pag tayo po ay nasa Panginoon. Amen ba? Now, sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9, pero bago po yan, manalangin po tayo, Lord, I pray by the power of God that you will enlighten our mind, makita po namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa gitna ng aming sitwasyon. Lord, we welcome, Father God, your Holy Spirit in this place, enlighten our mind, our hearts, upang makita po namin, Panginoon, ang magandang plano mo sa aming buhay. We give you praise, in Jesus' name we pray. Amen and amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Ito po ang sabi sa ating talata mga kapatid, but on the contrary, basa. Dito kung makikita, kung walang natutulog sa inyo, basa po ng may with passion. Mahina po ang tenga ko.
Malabo ang mata, mahina ang tenga. Basa. Sabi sa Tagalog mga kapatid, basahin po natin sa Tagalog, wala daw pong mata na nakakita, wala daw pong tengang nakarinig, at wala daw pong pusong nakaintindi sa mga inihanda ng ating Diyos. Prepared, made, and it's ready for those who love Him. Ngayon nag-iisip ko kanina bago kami pupunta ng Japan, hindi ko po talaga alam kung ano po ang aming tatatnan. Nagkasabay-sabay po yung lindol, nagbiyak ang lupa, ang dami pong nangyari masama. Muntik na po akong bumalik. Pero ang sabi ko mga kapatid, may hinanda pang maganda ang Diyos sa ating buhay. But the problem is mga kapatid, hindi po natin nakikita. Ngayon may ikaw po ay bata pa lamang na hakila sa Panginoon, purihin si Yahweh sa buhay mo, sapagkat ngayong araw na ito mga kapatid, I pray mabago po yung ating mindset sa ating kaisipan. Today is the beginning of a new life para sa ating mga kabataan. In fact, Hebrews chapter 11 verse 4, ito sabi mga kapatid, God had planned something better for us. Alam niyo kung bakit hindi po natin nakikita? Ayon po sa ating talatang binasa sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi po natin nakita sapat nahirating na po tayo, nasanay na po tayo na ang puro pangit ang ating nakikita sa ating buhay dito sa paligid natin sa Pilipinas. Dito po kahit pastor pwede pong gawa ng masama. Hindi po tayo exempted. The problem is, nahirating na po tayo sa hirap ng buhay, kaya hindi po natin nakikita ayon po sa ating talatang binasa. Hindi daw po nakita ng ating paningin at hindi po natin naintindihan kasi lagi natin nakikita puro masama, kaya normal na lamang po sa atin. Alam niyo po sa Japan, ang ganda ng buhay ng mga tao. Malinis, disiplinado, walang nakawag. Nawala yung wallet mo, balikan mo, nandun. Pero one time, may nabasa po ang mga kapatid. Ayoko totoo. Naghanap na rin po yung shoplifting sa mga department store, sa mga kabataang babae gumagawa po. Kaya nakaisip po yung Japan, gumawa po ng robot. Batang babae po. Ayan. And then, lumalakad po sa department store, naturally, hindi po pinapansin ng mga shoplifter. Isang araw pa lamang, 4 po nahuli. Nalaman po ng Italy, umorder ng 2, dinala sa Italy, pinagala sa department store, 1 day pa lamang 10 nahuli. Nalaman ng Germany, umorder ng 4, pinagala sa mga department store, isang araw pa lamang 20 nahuli. Nalaman daw po ni Henry C, umorder ng 2, dinala sa SM Bikutan, kalating araw pa lang, wala may robot. Only in the Philippines. Pero kung rin si Yahweh, ang kaibahan po natin sa kanila, meron po tayong Diyos. Amen ba kayo? Nagpunta po ako ng Davao last week, dumapunta tayo sa Davao, naglalakad po ako sa mga sa taxi, sabi ko, Manong, wala yata kumakatok at nangihingi. Takot man sila, sir. Sabi ko, wala nang hold up ito, takot man sila, sir. Wala nang pulis eh. Hindi, sir, takot po sila kay Mayor. Sabi ko, wow! Takot sa isang tao, pwedeng magbago ng city, how much more matuwa po natin ang kabataan magkaroon ng takot sa Diyos, iikitan pa natin ang Japan. Amen! Isipin mo ang Japan, walang Diyos, pero maayos, partida pa yan. How much more ang mga Pilipino, pag natuto matakot sa Diyos, wow! Ang ganda ng buhay natin. Amen ba? Amen ba kayo dyan? Tingnan mo yung katabi mo. May takot ka pa sa Diyos, sabi mo sa kanya. Sigurado ba? Hebrews chapter 11 verse 4 dito po sabi mga kapatid. God has something better in store for us. Tama ba yan? Basahin nyo nga po mga kapatid. Basahin nyo nga. Tingnan nyo si Pastor Rodrigo. Nalaman ko. Tingnan nyo naman ang ating ina. Basa. God has something better in store for us. Ito po problema eh. May inilaan ng Diyos sa atin, sabat hindi po natin makita, sapagat nahiratin na po tayo sa kasamaan ng paligid. Now listen to this.
Sa God's Word Translation, ito po sabi, God had planned, past tense, to give us something very special. Wow! Special. Now, ang question mga kapatid, bakit special? Sabagat special kayo mga kapatid. You are special and gifted child of God. Sabi ko sa tabi, kaya para ganyan ka, special child ka pala. Amen! Lahat ng mga special child, sumigaw ng amen! Hindi ko marinig. Alam niyo ba sa ating Jesus Japan? Ang pastor doon, abnormal. Alam niyo ibig sabihin na abnormal? Above the normal. Hindi po average. Amen ba kayo? Kaya ang membro doon, abnormal lahat. Sapagat lahat doon, above the normal. Amen ba lahat ng mga special child ni Lord? Then what does it mean to live a better life? Tingnan po natin mga kapatid. Ating pong topic, the key to a better life. Naniniwala ako kung nandito ka, kahit may edad ka na, may inilaan pa ng Diyos, special para sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron po tayo mga kapatid. Yung sitwasyon mo, dinaanan ko na mga kapatid. Papunta ako ng church, nakita ko sa stoplight, binanggaan ng misis ko, buhay pa kami, ang sakyan total wreck. Imagine, sira ang sasakyan, kakukuha lang po na mga kapatid, bago-bago, sira. Kami buhay na buhay. Nagkaroon po ako ng bago. Sabi ng doktor, operahin ka namin, hindi nakalaki. Hindi ako pumayag. Nagbiyak ako ng 10 days. Nag-pray ako, uminom ako ng fish oil, 2 litong tubig, ipinlas ka sa CR. So, walang opera. Nagkaroon po ako ng arthritis, namamagay, madaliri ko lahat, hindi makatayo. Pinag-pray sa Panginoon, nag-diet ako, Lord, hindi ako papayag na walang may doktor na nakahawak sa aking banal na katawan. Purihin siya mga kapatid, ang feeling ko para na ako 18 years old. O di, imagine mga kapatid, kapag nakita mo may nakalaan ng Diyos sa buhay mo, walang sakit o kahirapan magpapahinto sa atin. Amen ba kayo? Now, ito po yung key, ito ang better life. Ito po yung 4-part series na in-place ko sa ating Jesus Japan. Ginawa ko isa sapagkat special po kayo mga kapatid. Hanggang bukas na naman po kami, kaya magtiis po kayo at pagpasensyaan nyo kami. Isang araw na lang po kami dito. Amen ba kayo? Sabihin mo sa kapatid, makakapagtiis ka ba ba? Sigurado ka? Kung hindi, sarado yung pintuan. What does it mean to you to live a better life? Tanong sa akin, Pastor, ako pwede na ako mamatay. Bakit? May pera na ako. Okay na yung mga anak. Ano ba kapatid? To live a better life, hindi wala akong kinalaman ng pera po dito mga kapatid. Alam sa Japan, maraming may pera, hindi masaya buhay. Alam na ang gawa ko ito. Sabi na wala daw pera Pilipino? Anong oras po sa SM? 10. Pumunta kayo 8:30. Nasa labas, naghihintay. Sino nagsabi? Sa Japan, ang mall, ang laki, walang laman, walang tao. Ang Pilipino, simple lang, masaya. Yung tuyo nga tatapat mo sa ilaw, yung anino na kinakain, masaya pa Nakita kayo, Pilipino tayo, lahat tayo mabubuhay. Lahat ng lugar, pwede tayong mabuhay. Pumunta kayo sa ilalim ng tubig, baka may Pilipino ba yan ang kaibahan po natin, pwede tayo mag-survive kahit sa lahar, sa lindol, kahit tsunami, bumiyak ang lupa, bumagsak ang meteor sa lupa, buhay ang Pilipinas. Amen ba kayo? May Diyos po tayo, minarama, kapatid. Amen ba kayo? Now, ano daw po ang ibig sabihin? What does it mean to live a better life? Sabi nila, kaya may pera ka? No. Alam niyo ba, hindi po sukatan ng pera sa pagkakaroon ng buhay na maayos. What does it mean to live a better life? Tingnan po natin dito. Living a better life means expecting the best in everything, not the worst. Tama ba yan? Dahil nahirati tayo sa pangit lagi, may na-aksidente, may mainit na panahon, dami na kawan, corruption. Lagi mo in-expect yung worst sa buhay mo. Mali! Living a better life means expecting the best in everything, not the worst. Remaining upbeat even when you beat up. Lagi kang positibo kahit bugbog, sarado ka na, tayo ka pa rin, nasa church ka pa rin. Amen ba kayo? Hindi dito wala lang kamasahe, ayaw mo sa church. Nahulog na sa templo, ayaw na ako pati sa church. Hello?
Living a better life means seeing solutions in every problem, not problem in every solution. Alam niyo sa Japan, bilib ako sa mga hapon, walang problema, walang solusyon. Katwiran nila, gawa ng tao yan, kaya lang solusyonan yan. Ganun sana makuha po natin mga kapatid. Pag may problema, gawa ng tao, may solusyon. Amen ba kayo? Pag sinabi mong walang solusyon, wala tayong Diyos. Amen? Living a better life means believing in yourself even when others believe you fail. Kung walang naniniwala sa'yo, at least ikaw maniwala sa sarili mo, kaya mo. Sabi nga ako sa ating JCC sa Tokyo, sabi ko sa kanya, kung walang nagsasabi sa'yo na maganda ka, at least ikaw, purihin mo sarili mo. Amen ba kaya? Kung mismo ikaw hindi naniniwala sa sarili mong kagandahan, wala nang maniniwala sa'yo. Walang sumasagot. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka, hindi na halata. Amen? Problema natin yung mundo nagdidikta ng kagandahan. Kailangan ganito maganda, flawless. Kailangan pag sa buhay mo ganito, mayaman. Hindi po ganun Iba po yung standard ng Biblia pagdating po sa buhay natin, mga Kristyano. Amen ba kayo? Holding to hope even when others say it's hopeless. Ito po lahat naranasan ko Yung mga pastor kasama namin na ibang fellowship, nagtawag sa pastor, uwi na kami sa Pilipinas. Bahala kayo, pastor, di ka ba uwi? Hindi. Pinadala kami rito. Pag sinabi ng aming senior pastor, uwi ka na ito, uwi na kami. Wala kami sinasabi. Dito tayo. Kung sasakit ang vulkan, magtutsunami, kung ano rin tayo dito, at least namatay tayo sa land of the rising sun. Amen ba diyan? Umuwi ng Pilipinas. After 2 months, bumalik, pastor dito na, bakit may bagyo sa Pilipinas? Sabi ko, kahit sa kayo pumunta, hindi kayo safe. The only place na pwedeng safe is sa presensya ka ng Diyos. Natutulog ka, bagsak ang kanyang plano. Wala kang lugar na pwede sabihin safe. Amen ba kayo dyan? Now, what are the key to a better life? Actually, ito pong tips. Tingnan natin. Ito po yung naranasan po namin for 25 years na namin pastor. And meron pong tips The key to a better life. Ito po naranasan namin lahat. Tips that will change your life. Ito po nagpabago na aking buhay. Tips that will change your life for the better. Naranasan po namin sad-sad. Laging nandun sa galing mo lagi. Alam mo sa ministry ko, hindi po laging galing. Lagi may hangganan ang galing po natin. Dati ang panahon, wala ka nang magagawa. Ialaw ng Panginoon, wala kang magagawa. Para makita mo na may limitasyon ka. At makita mo na pag wala ka nang magawa, si Lord may magagawa sa buhay mo. Naranasan namin Talagang hindi na lang gagawin ko Nakakalimutan ko, mayroon pa ng Diyos. Hindi pa tayo dyan. Ito po sakit ng mga Pilipino, yung marami talagang magaling. Now, these tips, mga kapatid, will change your life. Sana, I pray, mga kapatid, I pray na hindi po masayang po ang araw nito sa ating mga kapatid. Now, number one, tingnan po natin, you need to thank God every day. Magkaroon po tayong pusong mapagpasalamat sa Diyos. Naranasan po namin ito, mga kapatid. Ang hirap ang magpasalamat pag wala ka na makitang dahilan para magpasalamat. Tama ba yun? Masarap magpasalamat kapag nananagana ka. Paano kung wala kang makitang dahilan para magpasalamat sa Diyos? Buhay-buhay yun. Alam niyo ba that the word thank and think comes from the same word? Alam niyo ba yun? It reminding us to stop. Paminsan-minsan, we need to stop and think. Stop and think at the goodness of God before we give thanks. Kahit anong busy mo, paminsan-minsan huminto ka, kapatid. Stop and think. Isipin mo lahat ng kabutihan ng Diyos. Alam niyo, sa Japan, nakakapagod ang buhay doon. Kung sabakay ka ng tren, isinisiksik talaga yung mga tao na ganyan.
Nagmamadali! Nagtataka ko, ba't nagmamadali itong mga ito? Ipon ng ipon, ipon ng ipon, mga kabataan. Ako nagmamadali. Kumita ng pera. Pag edad na 40, saka naman hihinto, magpapawagi-wagi. At isipin nila, sana bumata ulit ako. Pagtanda, at saka ngayon nagdadahan-dahan, pagpata, nagmamadali. Alam niyo, huwag kayo masyado magmamadali. Whether you like it or not, tatanda kayo eh. Amen ba kayo? Hindi niyo buhay niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Ako parang kailan lang, 21 years old. Nasa Japan ako. Ngayon, I am 50 years old. Ganun ang buhay eh. Magpasalamat mo tayo. The question is this, kailan kayo huli nagpasalamat sa Diyos? Alam niyo, anniversary pa ng 25 years, nausap ko miss sa kanya. Alam mo, salamat ikaw na pangasawa ko dahil kung hindi ikaw, matagal na akong iniwanan. Ang sabi niya sa akin, alam mo naman, I can't live without you. Amen ba kayo siya? Ayaw ko ba makita sa akin mga kapatid eh? Alam niyo yung pagpapasalamat, dapat po bahagi ng buhay ng mga Kristiyano Pilipino. The question is this, kailan ka huling nagpasalamat sa nanay mo? Kailan mo huling pinasalamatan ang spiritual mother mo? Kailan huling bumaba ang iyong spiritual mother dito at kinamayan mo at sinabi mo, Pastora, salamat po sa buhay mo. Binago mo ang buhay ko. Kailan niyo huling niyakap ang nanay niyo at sinabi niyo, Nay, hindi ka man perfect. Salamat sa buhay mo, ikaw ang naging nanay ko. Kung ikaw naman may asawa at lalaki kang matikas, magiting, at tapang, at tao, hindi atakbo. Alam mo, ang tunay na lalaki, makinig po kayo mga kalalakihan. Listen, ang tunay na lalaki, marunong mag-appreciate ng kanyang asawa, kay perfecto hindi, matuto kang i-appreciate araw-araw sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kailan niyo huling pinasalamatan ng asawa niyo? Nandiyan ba kayo? May tao pa ba rito? Naalala ko yung isang lalaki lagi nagre-reklamo sa asawa niyang babae. Pagod na pagod siya, alas 8 ng gabi nag-overtime. Pagod sa bahay, asawa nagkita sa kanya lutong ng pagkain. Pagod ako. Ano ginawa maghapon? Yung asawa niya dahil sa pagod din ako nagibo. Nag-overtime ako, tapos yung ginagawa ko. Pagod ako eh. Out of desperation, sa pag-higa niya, nag-pray siya, Lord, ayaw ko nang maging lalaki. Gusto ko nang maging babae. Meron magano nagreklamo sa maging lalaki? Ha? Hello? Pag-gising niya, nagulat siya. Sabi ng pag-isang niya, gagawin lang ng babae. Pag-gising niya, yes, salamat, babae na ako. Pag-gising niya, lisang bahay, namalengke, yun natin yung mga anak sa school. After one week, pagod siya, ang hirap pala maging babae. Ayoko na, Lord. Nakita niya, Lord, gusto ko na maging lalaki. Okay, sabi ng Lord. Pero problema, buntis ka, 9 months ka magdadalawang tao. Ang hirap pala maging babae. Alam niyo, mahirap maging babae, bakala niyo. Kaya kung lalaki ka, kapatid, magpakalalaki ka. Hello! Pasalamatan niyo, nanay niyo. Pasalamatan kayo kay Lord dahil may inang nagtsatsaga sa atin. Mahirap kayo walang ina. Sino mga ulila yun? Tapos naman. Ha? Ulila, as in wala akong anak, pumutok ko sa buho, talagang wala akong kilala. Pag-gising mo sa lupa, mag-isa ka na lang. Meron ba rito? Lumabas ka sa gitna ng saging, nakita mo mag-isa sa mundo. Wala. Meron ba rito? Hello? Meron? Wala. May nagsilang sa inyo. Whether you like it or not, may nagsilang sa inyo kahit patay na siya. And because of that, you need to thank God. Pasalamatan mong Diyos dahil may inang nagluwal sa atin. Amen ba kayo? Yung mga kalalakihan, sumigaw ng amen. Lalaki ka ba talaga? Yes naman. Alam niyo mga kapatid?
Ang buhay po namin, isang buhay na patutuo ng kadakilaan ng Diyos. Nabubuhay po kami sa pananampalataya sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Never in my life, lumipas ang isang araw, hindi po ako nagpasalamat sa Diyos. Araw-araw na ginawa ng buhay ko. Lord, salamat kayo sa araw nito. Makinig kayo mabuti. Yung pagsasabi ng thank you, mga kapatid, nakakatulong sa rin natin. May pang survey, na may kami. 2007, for how many years, kasama ko sa top 10 na pinakamasayang tao sa Asia. Alam niyo ba yan? Pagdating ng 2013, 14, 15, tayo po nasa 30 na lamang po. Bakit po? Dati ang Pilipino, masayaing tao sa Asia. Ngayon, laglag po tayo sabagat mga Pilipino karamihan po mareklamo. The problem is, ayon po sa survey, hindi ka raw pwedeng magpasalamat at the same time nagko-complain. Because the moment nagko-complain ka, the more you complain, listen, the less you obtain. Habang nagko-complain ka, pinabibigat mo buhay mo. Hello? Naglalakad nga kami sa mall, nalatawa ko yung mga tao talagang kinukumpay ng ayan, ang init-init. Ano ba yan, ang init? Talaga namang mainit eh. Bakit pag may tiklaw ka ba, lalamig? Pag may tiklaw ka ba, lalamig ang bansa natin? Hello? Alam niyo sa Japan, mga tao, naku, lamig, ano ba yan? Sana uminit na. Pagpalitin kaya natin. Would you imagine? Summer, bigla mag-yelo rito? Naku, maraming naninigas dito mga kapatid. Kaya mainit, kaya malamig, dapat nagpapasalamat ka sa buhay. Ang mga hapon, nakakausap ko, sabi niya, alam mo, okay? Gusto ko sa bansa niyo mainit. Pag mainit kasi, wala kang rayuma. Alam mo yung mga Pilipino kamo, gusto rito. Kaya yung matatanda nila, pinapadala po sa Laguna. Meron po silang caregiving home. Binabato po yung matatanda sa Laguna para po magamot yung mga rayuma. Alam niyo ba mga kapatid, ang dami pong sakit sa Japan. Ang daming virus. Hindi na niya. Yung radiation sa Fukushima, hindi pa po nasa-solve. Yung church po nasa Tokyo mga kapatid, meron na po mga area doon, hindi po sinasabi sa news sapagkat malaki pong skandal. Meron pong Olympic 2020. Meron pong level ang radiation para kang na-expose ng 20 times above sa normal. Would you imagine? Hindi po inilalabas yun ng TEPCO ng Japanese government. Tayo dito mga kapatid, wala pong sakit eh. Sakit ng bulsa lang problema natin. Alam mo bakit ang virus? Sa dumi ng hangin pollution, patay ang virus. Parang hanap mo natin ating Panginoon. Blessing yun eh. Imagine walang N1H1, 157 na 9, wala noon dito. Sa Japan, namumuhay, ang dami kayo sakit. Yung miss ko lang, every year, nagpapadoktor, meron siyang yung tawag ito, yung pollen allergy. Ang dami may allergy na mga ngumu, pagdating ng tumutulo rito, dito wala. Bakit? Patay kasi, sa pollution, patay. Hallelujah! Purihin si Yahweh. Blessing pa rin sa atin yan. Would you imagine? Sa payatas, nakita ko mga bata na aubo, yung pagpag, tinatapon yung basura, galing sa Jollibee, pinapagpag, sinusubo, buhay! Grabe, kaya mo yun! Binagsak yung basura, pinulong ng bata, nakaubag, walang sinilas, pinapagpag, sinusubo sa bibig, tinitingnan ko kung magkikisa hindi. Grabe, sabi ko, pinagpala pa rin tayo kahit ang daming negatibong narinig natin, nararanasan natin kahirapan, tandaan nyo, may proteksyon ang bansang Pilipinas sapagkat meron tayong mas malaking Diyos. Amen na kayo! God is greater, bigger than any problems and viruses in this world. Hallelujah. Now, sabi ko sa ating talata, tingnan po natin. Psalms 104, enter
the password. Ano din yung password, mga kapatid? Enter with the password, thank you. Make yourself at home. At home ba kayo dito? Baka naman maglatag na kayo dito ng lona at maglatag na kayo ng kama rito. Make yourself at home, talking praise. Hindi chismisan sa church, walang chismisan dito. Ang pinag-usapan dito, kagandahan ng Diyos sa ginagawa ng buhay natin. Amen ba noon? Talking praise, thanking, worship Him. Pagpasok mo na sa pintuan, kung ano rin password, Lord, salamat, thank you, sapagkat nakarating ka ng maayos, now I can worship you. Pagpasok po namin dyan sa church mula sa Tokyo, mga kapatid, lahat ng tao, sabi ko, lagi niyong ugaliin, pagpasok pa lang, pag-isang umaga, pasalamat kayo sa Diyos, sapagkat binuhay pa kayo. Alam niyo sa Japan, marami pong kaso doon, pag-ising patay na. Totoo. Alam nyo, mahaba po yung buhay ng mga Hapon. Pero alam nyo ba mga kapatid, pagdating po ng 2013, marami pong namamatay ng bigla. Dahil po sa stress. Ang daming namamatay. Imagine mga kapatid, hindi mo alam patay ka na, pag-gising mo, tutulog ka, pag-gising mo patay ka na. Wow, ibang klase yan, ano? Kaya mo yun? Kaya nga po naging Sony Japan, tsaka yung Panasonic, naglabas po ng memorandum. Walang mamamatay kung sa trabaho, bawal. Nakakatawa kaya? Nabasa ko, ha? Nakakatawa, ha? Walang mamamatay sa oras sa trabaho. Kasi mga tao na nakaupo sa opisina, patay na pala. Inatake na pa sa puso. Ganon, katindi ang stress sa Japan. Samantalang tayo, tingnan mo. Kahit na sa mga pag pinakita ko, naglalakad po kami, mga tao naglalakad. Ang lagkit ng hangin, ang init, naglalakita kami, naglalakad pa parang wala nang sisiw. Samantalang misis ko, ano yan? Ang lagkit ng init. Hallelujah! Ibang klase tayo mga Pilipino, kahit sa Sahara Desert kung papuntahin, patirahin, buhay! Hallelujah! Hindi naman pinagparatay sa lahat ng nilalang. Blessed po tayo mga kapatid sa lahat ng mga bansa. You need to thank God. Enter with the password, thank you. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, whatever happens, always be thankful. Isa pong malaking pasalamat po yun kapag ibagbahan yung nanay sa pananampalataya, nanay nyo, pagbaba ito, sabihan mo man lang, Pastora, salamat sa buhay mo. Isa pang malaking encouragement. Alam mo pa ba mga kapatid? Ang mortality rate, pakinggan mo puti. Ang mortality rate ng mga lingkod ng Diyos, maiksi. Nasabihin ko sa inyo ito mga kapatid, ayon po sa survey, 55 lamang po ang tinatagal ng buhay ng mga lingkod ng pastor, mga pastor. Kaya kapag ang pastor, umabot po ng 50, lumampas pa doon, wow, bonus na po yun. Alam niyo po ba yun? Mahilig po sa survey mga kapatid eh. At ako po'y nasa shock. Sabat marami pong pastor sa US, 40 lamang, patay. Namamatay. Ganun kalapit mga kapatid. Kaya yung simpleng encouragement lamang, Pastor, salamat sa buhay mo. Naku po, nagpapadagdag ng 1 taon sa aming buhay. Ang tanong, mamimiss niyo ba ang pastor niyo pag nawala o hindi? Walang makakamiss! Ibig sabihin, okay lang kung kunin ni Lord? Ay, okay lang? Ganun ba yun? Tanong ulit. Okay lang ba sa inyo na kunin kagad ni Lord ang mga pastora niyo? Anong dapat niyong gawin? Magpasaway? Pasakitin ang ulo? Ganun ba yan? Hello? Makinig po kayo. Isa po mga nandito, tatawagin ni Lord, maging pastor at pastor. Sabi ko sa mga miyembro sa Tabase, alam nyo, pag kayo naging pastor at pastora, bawi na ako sa inyo, nakaganti na ako sa inyo. Mararanasan nyo naman ang sumakit ang dibdib.
Umuwi po ako rito 3 days, 3 years ago. Nagpa-ECG ako, sabi ng doktor. Ano po ang problema niyo? Hindi ko alam, dok eh. May lahid ba kayo? May sakit? Wala naman eh. Kayo ba eh, executive sa maka? Hindi nga eh. Businessman ba kayo? Hindi nga eh. Ano ba trabaho niyo? Eh, pastor po, ano kaya naman po? Ano naman kaya? May sakit ako sa puso, dok? Ay, hindi po ganon. Ang ibig ko po sabihin, kahit wala akong sakit sa puso, kapag na-stress kayo, hindi kakaya ng puso nyo, pwede kayo mat-atakihin sa puso. Wow, ganun ba yun? Kaya si Joel Alala, 25 years old, inatake, sabi ko, pagbalik ko sa Japan, sinabi ko sa mga membro ko, mula ngayon, hindi na ako makukusumisyon sa inyo. Sisiguraduhin ko, hindi ako mauuna sa inyo. Ang lupit mo naman, pas hindi, totoo lang yan, bakit? Pag ako nauna, sino mag-pray at magkakanak na aking funeral service? Hindi dapat mauna kayo? Para may pagkandak ng funeral service nyo? Kung ako mamamatay, sino magkakandak ng aking funeral service? Pastor, sige po, pastor, pag-pray ka namin, nakahaba pa buhay mo. Pag mula noon, every Sunday, ini-encourage mo nila ako mga kapatid. Ang sabi ko sa ano ba? Ang endangered species mga pastor. Yung mga pastor nagtawagan sa akin, yung isa po biniyak ang bibig. Yung puso niya na bypass 2. 500 na pat binayaran. Biniyak. 55 years old lamang. Dahil sa stress, biniyak ang puso na bypass. Dinala ko sa ospital, ihinga niya. Pastor, kukunin niya ako ni Lord. Sabi ko, wow, ayoko mabiyak ang puso. Nung gumalaw siya, kinausap ko, Pastor, magkaroon tayo ng COVID at kay Lord. Ano yun, Pastor? Huwag mo hayaang mauna tayo sa kanila. Hayaan mo sila ang mauna. Dahil sa kanilang oras ng kanilang paghihinga, papirmahin natin ng last will testament at ipag-pray natin. Kung tayo mamamatay, sino ang magpapanibig sa kanila? Sino mag-pray sa kanila? Nag-agree po kami mga pastor, nagtawag sa akin, lahat sila may nararamdaman sa katawan. Ako pangiti-ngiti na lang. Dahil magmula noon, natuto na po ako. Kaya ang mga member ko na sa Japan, naku, walang ginamit, Pastor, thank you po sa buhay mo. Kaya ako naman, every time sa akin, tumataas ng 1 year pa buhay ko. Gusto niyo pang humaba ang buhay ng pastoran nyo natin at makasama niyo pa, another 100 years pa ang buhay. Ano dapat nyo gawin? Hindi namumut namin pastoran niyo. Gusto okay ka lang? Bakit hindi mo sa akin okay ako? Tayo mga Pilipino, ganun eh, plastic eh. Tama? Tama ba yan? Ha? Sis, okay ka lang? Okay lang. Plastic? Ang totoo, hindi okay. Dapat pag sinabi mo, sis, I need your prayers. Please pray for me. Ang mga pastor natin, alam nyo, yung mga pastor ko magaling magkunwarihan. Hindi ko nagpapakita talaga sila yung mga duguan. Hindi talaga tumayo eh. Naranasan ko 25 isa po ako nagdiligid kay Lord eh. 4 na church ako, hinandal ko eh. Nakita ko marami pastor namatay, ako buhay pa. Lumalakas lang ako, misis ko, napulang din sa ako, lapot ko. Ang number 1 ko, alam mo yung number 1 kong presidente ng aking past club, misis ko. Kasi kung hindi sa misis ko, baka wala na ako dito. Amen ba kayo? Sabi ko, Lord, give me patience. Sabi ng Lord, sasagutin kita, binigay yung asawa. Kaya humama pa sa isa. Amen ba kayo? Ano dapat yung gawin? Pasalamatan niyo po yung mga pastoran niyo, ng nanay niyo. Amen mo pa kayo dyan? Natututo ba kayo? Psalms 95:2, let us come before Him with thanksgiving. Naalala ko yung lalaki, naglalagay ng antena sa bibong niya, nadulas sa ulo. Nabalian pagising niya sa ospital. Pagising niya, dinalaw niya. Nakabandage yung kamay niya, braso niya. Sabi niya, Mami, alam mo, naalala ko 3 years ago. Nakasakay tayo sa motor na pagkaring mayo. Na-hospital din ako, pagising ko. Nasa tabi rin kita. Sabi ng asawa niya, umiyak, alam mo kasi dati, mahal na mahal kasi kita. Hindi pa nga ako naliligo, 3 araw na eh.
Kasi nawala ka ng malay tao. Sabi ng lalaki, naalala ko rin, 5 years ago, magkakapit bisig tayo, naglalakad tayo sa EDSA, nabundol ako. Pag hindi ko sa kita, tatapirin kita. Sabi ng babae kasi, mahal na mahal kita eh. Sabi ng lalaki, alam mo, naisip ko, siguro ikaw ang mahal sa buhay ko. Sa halip na pasalamatan ng asawa, nasisipa. Alam nyo, dahil mga Pilipino magaling manisi ng kamalasan sa buhay. Sa halip na magpasalamat, i-encourage, i-appreciate, naninisi pa. Tahan ba kaya? Sabi sa baka, pag-payman ako, mag-take exam. Pag-pay natin. Nag-aaral ba siya? Pag bumagsak yan, sisihin pa tayo kay si Lord. Sabihin mo mag-aaral, mag-pay namin. Hindi naman tayo mga Pilipino, ano? Bago po tayo manisi, gawin po natin ating part. Nandiyan mo ba kayo? Natututo ba tayo? Alam niyo ba mga kapatid? Ang tao na magpasalamat, listen to this, okay? Mas lower po yung blood pressure. Overcome stress. Lower mortality rate, na-improve po yung kanyang relasyon, enlightened mind, and improved perspective. Saying thank you helps not only ourselves but also the people who hear it. Pag tayo po nagpapasalamat, mga kapatid, mas healthy po tayo at mas masaya ating buhay. Dapat meron tayong appreciate. In fact, kapag tayo po ay nagpapasalamat, ipinapakita po sa demonyo na hindi po tayo kontrolado ng mga kulangan sa ating buhay. Kami po mag-asawa, narasan po namin yan. Alam mo, wala kayong matirahan. Wala tayong matirahan, pinapalayas kami. Wala kayong matirahan. Ganun sa Japan. Pag wala kang trabaho sa Japan, kawawa ka. Dito, pag wala kang trabaho, marami po sa'yo. Doon, pag wala kang trabaho, mga tao mapapangatay. Tingnan nyo ha. Dito, pag wala kang trabaho, mabubuhay ka. Doon, pag wala kang trabaho, parang kang hinatulan na kamatayan. Wala ka ng pag-asa. Kaya ang mga tao mapapakamatay. Umakit, meron pong suicide mountain po doon. Makita mo sa daan, sa may entrance, yung mga sapatos nandun. Maglalagay po sila ng mga tolda. Papasok sa loob. Magmumukmuk yun hanggang sa mamatay sa puto. Ang pinagtatako, kapag magpapamatay, yung mga sapatos. Sabi ko, nako, pag tayo nasa Pilipinas, wala nang sapatos dito. Mabuti na lang, nasa Japan to. Kung hindi, wala nang makikita ron. Baka hindi pa nagpapakamatay, hubon yung damit. Ganon sila. Samantalang tayo dito, mga kapatid, kita nyo, ha? 30 anyos, 30 years, walang trabaho, kasama ng nanay, buhay pa rin. Tingnan nyo, mga kapatid, tayo talaga. Ibang klase tayo, eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, astig ka talaga. Astig ka. Ha? Next! Alam nyo, ito po yung mga simple tips that will change your life. So, sundin nyo lang ito. Nagbago dito, nagbago buhay namin. Naniniwala ba kayo? Number 2 is invest. Mag-invest kayo. Eh, gusto nyo pagpalain tayo ng Panginoon, ayaw nyo mag-invest. Mag-invest kayo sa kingdom ng Lord. Hello? Marami po sa amin sa church, ano? Pag may problema, pupunta sa church. Pag nananagana, wala sa church. Yung Panginoon, ginagawang pahingi noon. Tingnan niyo, sabi ko itong mga to, ano? Pag nahuli, tawag sa pastor. Pag namatay, tawag sa pastor. Ano tingin sa amin? Imbalsamador? Sabi ko, nung kayo'y nanganagana, wala kayong naalala. Nung kayo'y nasa kahirapan, tawag pastor. Anong tawag? Ang tingin niyo sa amin? Kapwa ako, mahal ko. Isa si Rosa. Mag-invest po tayo mga kapatid. Sa Japan po, lahat covered ng open. Marami po sabi sa akin mga Japanese. In fact, may mga member na po ng Japanese. In fact, yung mga message ko doon at may mga Japanese na. Inaabot po ako ng isang oras mahigit. May mga Japanese po lahat yan. Ang hirap talaga. Pero ang mga Japanese napaka-open po na ngayon sa gospel. Nung lumindol, nako. Nagtawag sa akin lahat. Basta sa church niyo. Ha? Himala! Naghanap ng church. Manalangin kay Lord, Lord, sana tinggulin nyo araw-araw magkalindol.
Sabi ng mga kasama ng mga pastor, huwag naman. Baka maubos tayo dito. Lahat na may okay, lahat na may insurance. Tanong ko sa kanila, lahat may insurance. Pagbaba mo, insured ka. Pag sakay mo sa bisikleta, insured. Sasakyan, insured. Ang tanong, insured ka ba? Yan tanong. Kung gusto mo kayo ma-insured talaga, mag-invest sa kingdom of the Lord. Hosea chapter 2 verse 12, if you plant goodness, ganun lang kasimple yan. If you plant goodness, you will harvest faithful love. Halika Mel, mag-greet ka na ng sandali. Halika. Napakaganda ng Mrs. Abbas. Amen. Praise God. Mel, bumati ka sa hapon. Konnichiwa, minasan. First time ko pong tumayo sa harapan niyo. Talagang grabe po. Talagang nararamdaman ko. Pero praise God, binigyan po kami ng pagkakataon na tumayo sa inyong harapan at bumati po ng magandang hapon. Konnichiwa. Okay, salamat po, Pastor Vicky. Kami po ay 26 years, 3 months, 7 days, and 24 hours to the exact anniversary po namin. Kami po ay nakaranas ng lindol, ng tsunami, ng pagputok ng refinery, tumaas po yung radiation sa Japan, and praise God, yung pong radiation na iniwasan po ng mga Japanese, ginagawa lang po na yung foundation, kaya po kami batang-bata pa rin. Kung mapapasin niyo po mga kapatid, ako po ay, kung titignan niyo, ang aking buhok ay parang 12 years old, ang aking balat ay parang 8 years old, ang aking mukha ay parang 18 lamang, at kung susumahin mo, 50 na po mga kapatid. Ayan po yun. Hallelujah! Palakpakan nga pala ang Panginoon. Ang ganda po ng isinalubong sa amin sa Pilipinas, ako po ay nawala ng cellphone. Tinawagan ko, sumagot pa. Ganito pala dito sa Pilipinas, sabi ko, pag nakawan ng cellphone, sumasagot pa. Pero po rin ang Panginoon, dahil sabi ko, hindi tayo tinutukan. Dahil kung tinutukan tayo, malamang na balita sa buong Quezon City, pastor ng JCS, napatay dahil sa cellphone. Hallelujah! Lahat po, meron tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. Ngayon ba kayo? Alam mo, tao ko sabi po sa Vicky, sa Japan po, JCS, bawal po nakasimangot. Ayan. Bawal po nakasimangot at bawal po matulog. Amin ba kayo? Sinong naniniwala na nandito ang presensya ng Diyos? Sinong naniniwala na nasa iyo ang hininga ng Diyos? Tumayo po tayo, kumuha ka ng partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae, kumarap po kayo sa bawat isa. Gusto niyo maranasan ang presensya at hininga ng Diyos? Iparanas po natin. I'm telling you today, yung kapartner niyo, hindi kayo makakalimutan. Kumarap po kayo sa partner niyo, umigit po kayo mga kapatid ng taimtim, huminga kayo ng malalim, inhale, and ibuhos mo ang hininga mo sa partner mo at sabihin mo sa kanya, tanggapin mo ang hininga ng Diyos. Hallelujah! Sisiguraduhin ko kapatid, itong araw na to, hindi ka makakalimutan ng kaharap mo. At kapag nakatulog ang katabi mo, paranas mo ang totoong hininga ng Diyos. Amin ba kayo? Makakapo na po tayo mga kapatid, at habang po tayo umuupo, sabihin mo sa katabi mo, kalapitin mo siya, pwede bang pakisampal ako pag ako'y nakakatulog? Amen ba yun? Agree ba kayo doon? Amen? Ayan, buhay ba kayo? Alam niyo po ba mga kapatid, na napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa Japan? Napakaganda po mga kapatid. Pero hindi po yun instant po yan. Ang dami po nag-uwian. Ang dami pong sumuko, nag-give up. Pero ang sabi ko, kung dito tayo mamamatay sa pagpagmo sa tawag ng Panginoon, so be it. Pero purihin po ating Panginoon, purihin si Yahweh, buhay na buhay pa po kami. Sabi mo sa atin niyo, buhay ka ba ba? Wala pa rin na yun pala. Sigurado ka? Okay. Ayan si Sister Rosina. Sino naniniwala na may magandang planong Diyos sa Pilipinas? Sigurado kayo? In fact, mga kapatid, we all have the ability.
Ayaw maniniwala sa akin, ha? We all have the ability, the power, and the breath of God to create the life we want. Alam niyo ba mga kapatid, na pwede po tayong gumawa, lumikha ng buhay na gusto po natin for the glory and power of God. Napansin ko po ito mga kapatid, marami po itong youth. Amen ba? Sumigaw ng amen ang mga youth. Sumigaw ng amen ang mga gayut. Lahat youth. Kung ikaw po mga kapatid ay kabilang sa mga kabataan, this is your day. At kung ikaw naman po ay kasama sa mga adult, ito po ang tamang panahon para makita mo at maranasan na may magandang buhay kapag nasa ating Panginoon. Alam niyo po, nawala po lahat sa amin bago kami punta ng Japan. Nung napunta kami ng Japan, zero po talaga. Pero purihin po ating Panginoon, unti-unti pong pinabalik ng Panginoon ang mga nawala sa amin. Ganyan po ang Diyos. Pag nawalan ka, ibabalik po niya, may kasama kong tubo. Amin ba kayo? Last week, nakikita po ako kayo, hindi ang marami sa atin naglalakad dito. Halos kaladkad ng paa, parang wala na pong pag-asa sa buhay. Amen ba kayo dyan? May pag-asa po tayo pag tayo po ay nasa Panginoon. Amen ba? Now, sabi po 2 Corinthians chapter 2 verse 9, pero bago po yan, manalangin po tayo, Lord, I pray by the power of God that you enlighten our mind, makita po namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa gitna ng aming sitwasyon. Lord, we welcome, Father God, your Holy Spirit in this place. Enlighten our mind, our hearts, upang makita po namin, Panginoon, ang magandang plano mo sa aming buhay. We give you praise, in Jesus' name we pray. Amen and amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Ito pong sabi sa ating talata mga kapatid, but on the contrary, basa. Dito kung makikita, kung walang natutulog sa inyo, basa po ng with passion. Mahina po ang tenga ko. Malabo ang mata, mahina ang tenga. Basa. Sabi sa Tagalog mga kapatid, basahin po natin sa Tagalog, wala daw pong mata na nakakita, wala daw pong tengang nakarinig, at wala daw pong pusong nakaintindi sa mga inihanda ng nating Diyos. Prepared, made, and keeps ready for those who love Him. Ngayon nag-iisip ko kanina bago po kami pupunta ng Japan, hindi ko po talaga alam kung ano po ang aming tatatnan. Nagkasabay-sabay po yung lindol, nagbiyak ang lupa, ang dami po mangyari masama. Muntik na po akong bumalik. Pero ang sabi ko mga kapatid, may hinanda pang maganda ang Diyos sa ating buhay. But the problem is mga kapatid, hindi po natin nakikita. Ngayon kung ikaw po ay bata pa lamang na hakila sa Panginoon, purihin si Yahweh sa buhay mo sapagkat ngayong araw na ito mga kapatid, I pray mabago po yung ating mindset sa ating kaisipan. Today is the beginning of a new life para sa ating mga kabataan. In fact, Hebrews chapter 11 verse 40, ito sabi mga kapatid, God had planned something better for us. Alam niyo kung bakit hindi po natin nakikita? Ayon po sa ating talatang binasa sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi po natin nakita sapat nahirating na po tayo, nasanay na po tayo na ang puro pangit ang ating nakikita sa ating buhay dito sa paligid sa Pilipinas. Dito po kahit pastor pwede pong gawa ng masama. Hindi po tayo exempted. The problem is, nahirating na po tayo sa hirap ng buhay, kaya hindi po natin nakikita ayon po sa ating talatang binasa. Hindi daw po nakita ng ating paningin at hindi po natin naintindihan kasi lagi natin nakikita puro masama, kaya normal na lamang po sa atin. Alam niyo po sa Japan, ang ganda ng buhay ng mga tao. Malinis, disiplinado, walang nakawag. Nawalay-walay po, balikan mo, nandun. Pero one time, may nabasa po ako mga kapatid. Ayoko totoo. Naghanap na rin po yung shoplifting sa mga department store, sa mga kabataang babae gumagawa po. Kaya nakaisip po yung Japan, gumawa po ng robot. Batang babae po. Ayan. And then, lumalakad po sa department store, naturally, hindi po pinapansin ng mga shoplifter. Isang araw pa lamang, 4 po nahuli. Nalaman po ng Italy, more ng 2, dinala sa Italy, pinagala sa department store, 1 day pa lamang 10 nahuli.
Nalaman ng Germany, umorder ng 4, pinagala sa mga departments, isang araw pa lamang 20 nahuli. Nalaman daw po ni Henry C., umorder ng 2, dinala sa SM Bikutan, kalating araw pa lang, walang nirubo. Only in the Philippines. Pero kung rin si Yahweh, ang kaibahan po natin sa kanila, meron po tayong Diyos. Amen ba kayo? Nagpunta po ako ng Davao last week, dumapunta tayo sa Davao, naglalakad po ako sa mga sa taxi, sabi ko, Manong, wala yata kumakatok at nangihingi. Takot man sila, sir. Sabi ko, wala nang hold up ito. Takot man sila, sir. Wala nang pulis eh. Hindi, sir, takot po sila kay Mayor. Sabi ko, wow! Takot sa isang tao, pwedeng magbago ng city, how much more maturuan po natin ang kabataan magkaroon ng takot sa Diyos, iikitan pa natin ang Japan. Amen! Isipin mo ang Japan, walang Diyos, pero maayos, partida pa yan. How much more ang mga Pilipino, pag natutong matakot sa Diyos, wow! Ang ganda ng buhay natin. Amen ba? Amen ba kayo dyan? Tingnan mo yung katabi mo. May takot ka pa sa Diyos, sabi mo sa kanya. Sigurado ba? Hebrews chapter 11 verse 4 dito po sabi mga kapatid. God has something better in store for us. Tama ba yan? Basahin nyo nga po mga kapatid. Basahin nyo nga. Tingnan nyo si Pastor dito. Salamat po. Tingnan nyo naman ang ating ina. Basa. God has something better in store for us. Ito po problema eh. May inilaan ng Diyos sa atin, sabat hindi po natin makita, sapagat nahirapin na po tayo sa kasamaan ng paligid. Now listen to this. Sa God's Word translation, ito po sabi, God had planned, past tense, to give us something very special. Wow! Special. Now, ang question ko mga kapatid, bakit special? Sapagat special kayo mga kapatid. You are special and gifted child of God. Sabi ko sa tabi, kaya pala ganyan ka, special child ka pala. Amen! Lahat ng mga special child, sumigaw ng amen! Hindi ko marinig. Alam niyo ba sa ating JC's Japan, ang pastor doon abnormal. Alam niyo ibig sabihin abnormal, above the normal, hindi po average. Amen ba kayo? Kaya ang membro doon, abnormal lahat, sapagat lahat doon, above the normal. Amen ba lahat ng mga special child ni Lord? Then what does it mean to live a better life? Tingnan po natin mga kapatid. Dati po topic, the key to a better life. Naniniwala ako kung nandito ka, kahit may edad ka na, may inilaan pa ng Diyos, special para sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron po tayo mga kapatid. Yung sitwasyon mo, dinaanan ko na mga kapatid. Papunta ako ng church, nakita ko sa stoplight, binanggaan ng misis ko, buhay pa kami, ang sakyan total wreck. Imagine, sira ang sasakyan, kakukuha lang po tayo mga kapatid, bago-bago, sira. Kami buhay na buhay. Nagkaroon po ako ng bato. Sabi ng doktor, operahin ka namin, hindi ako pumayag. Nagbigay ako ng 10 days, nag-pray ako, uminom ako ng fish oil, 2 litro tubig, ipinlas ka sa CR, sold. Walang opera. Nagkaroon po ako ng arthritis, namamagay, madaliri ko lahat, hindi makatayo. Pinag-pray sa Panginoon, nag-diet ako, Lord, hindi ako papayag na walang may doktor nakahawak sa aking banal na katawan. Purihin siya yung mga kapatid, ang feeling ko para na ako 18 years old. O di, imagine mga kapatid, kapag nakita mo may nakalaan ng Diyos sa buhay mo, walang sakit o kahirapan magpapahinto sa atin. Amen ba kayo? Now, ito po yung key, ito ang better life. Ito po yung 4-part series na in-advise ko sa ating JC's Japan. Ginawa ko isa sapagkat special po kayo mga kapatid. Hanggang bukas na naman po kami, kaya mag-tiis po kayo at pagpasensyaan nyo kami, isang araw na lang po kami dito. Amen ba kayo? Sabihin mo sa kapatid, makakapag-tiis ka ba ba? Sigurado ka? Kung hindi, sa lahat yung pintuan,
what does it mean to you to live a better life? Tanong sa akin, Pastor, ako pwede na ako mamatay. Bakit? May pera na ako. Okay na yung mga anak. Ano ba kapatid? To live a better life, hindi wala akong kinalaman ng pera po dito mga kapatid. Alam sa Japan, maraming may pera, hindi masaya buhay. Alam na ang gawa ko ito. Sabi na wala daw pera Pilipino? Anong oras ang bukas sa SM? 10. Pumunta kayo 8:30. Nasa labas, naghihintay. Sino nagsabi? Sa Japan, ang mall, ang laki, walang laman, walang tao. Ang Pilipino, simple lang, masaya. Yung tuyo nga tatapat mo sa ilaw, yung anino lang kinakain, masaya pa Nakita kayo ng Pilipino tayo, lahat tayo mabubuhay. Lahat ng lugar, pwede tayong mabuhay. Pumunta kayo sa ilalim ng tubig, baka may Pilipino pa yan ang kaibahan po natin, pwede tayo magsurvive kahit sa lahar, sa lindon, kahit tsunami, bumiyak ang lupa, bumagsak ang meteor sa lupa, buhay ang Pilipinas. Amen ba kayo? May Diyos po tayo, minara, mga kapatid. Amen ba kayo? Now, ano daw po ang ibig sabihin? What does it mean to live a better life? Sabi nila, kaya may pera ka. No. Alam niyo ba, hindi po sukatan ng pera sa pagkakaroon ng buhay na maayos. What does it mean to live a better life? Tingnan po natin dito. Living a better life means expecting the best in everything, not the worst. Tama ba yan? Dahil nahirati tayo sa pangit lagi, may aksidente, may mainit na panahon, nagdami na kawan, corruption. Lagi mo in-expect yung worst sa buhay mo. Mali! Living a better life means expecting the best in everything, not the worst. Remaining upbeat even when you beat up. Lagi kang positibo kahit bugbog, sarado ka na, tayo ka pa rin, nasa church ka pa rin. Amen ba kayo? Hindi dito wala lang masahe, ayaw mo sa church. Nahulog na sa templo, ayaw mo pati sa church. Hello? Living a better life means seeing solutions in every problem, not problem in every solution. Alam niyo sa Japan, bilib ako sa mga hapon, walang problema, walang solusyon. Katwiran nila, gawa ng tao yan, kaya lang isolusyonan yan. Ganun sana makuha po natin mga kapatid. Pag may problema, gawa ng tao, may solusyon. Amen ba kayo? Pag sinabi mong walang solusyon, wala tayong Diyos. Amen? Living a better life means believing in yourself even when others believe you fail. Kung walang naniniwala sa'yo, at least ikaw maniwala sa sarili mo, kaya mo. Sabi nga ako sa ating JCC sa Tokyo, sabi ko sa kanya, kung walang nagsasabi sa'yo na maganda ka, at least ikaw, purihin mo sarili mo. Amen ba kaya? Kung mismo ikaw hindi naniniwala sa sarili mong kagandahan, wala lang naniniwala sa'yo. Walang sumasagot. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka, hindi na halata. Amen? Problema natin yung mundo nagdidikta ng kagandahan. Kailangan ganito maganda, flawless. Kailangan pag sa buhay mo ganito mayaman. Hindi po ganun Iba po yung standard ng Biblia pagdating po sa buhay natin mga Kristyano. Amen ba kayo? Holding to hope even when others say it's hopeless. Ito po lahat naranasan ko Yung mga pastor kasama namin, may ibang fellowship, tawag sa pastor, uwi na kami sa Pilipinas. Bahala kayo, pastor, di ka ba uwi? Hindi. Pinadala kami rito. Pag sinabi ng aming senior pastor, uwi ka na ito, uwi na kami. Wala kami sinasabi. Dito tayo. Kung sasama ng bulkan, mag-tsunami, kung ano rin tayo dito, at least namatay tayo sa land of the rising sun. Amen ba yan? Umuwi ng Pilipinas. After 2 months, bumalik, pastor, dito na. Bakit? May bagyo sa Pilipinas. Sabi ko, kahit sa kayo pumunta, hindi kayo safe. The only place na pwedeng safe is sa presensya ka ng Diyos. Natutulog ka, bagsak ang aeroplano. Wala kang lugar na pwede sabihin safe. Amen ba kayo dyan? Now, what are the key to a better life? Actually, ito pong tips. Tingnan natin. Ito po yung naranasan po namin for 25 years na ako pastor. And may pong tips The key to a better life. Ito po naranasan namin lahat. Tips.
that will change your life. Ito po nagpabago na aking buhay. Tips that will change your life for the better. Naranasan po namin sad-sad. Laging nando sa galing mo lagi. Alam mo sa ministry ko, hindi po laging galing. Lagi may hangganan ang galing po natin. Dati ang panahon, wala ka nang magagawa. Ialaw ng Panginoon, wala kang magagawa. Para makita mo na may limitasyon ka. At makita mo na pag wala ka nang magawa, si Lord may magagawa sa buhay mo. Naranasan namin eh. Talagang hindi na lang gagawin ko eh. Nakakalimutan ko, meron pa ng Diyos. Hindi pa tayo dyan. Eto po sakit ng mga Pilipino, yung marami talagang magaling. Now, these steps, mga kapatid, will change your life. Sana, I pray, mga kapatid, I pray na hindi po masayang po ang araw nito sa ating mga kapatid. Now, number one, tingnan po natin, you need to thank God every day. Magkaroon po tayong pusong mapagpasalamat sa Diyos. Naranasan po namin ito, mga kapatid. Ang hirap mo magpasalamat pag wala ka na makitang dahilan para magpasalamat. Tama ba yun? Masarap magpasalamat kapag nananagana ka. Paano kung wala kang makitang dahilan para magpasalamat sa Diyos? Buhay-buhay yun. Alam niyo ba that the word thank and think comes from the same word? Alam niyo ba yun? It reminding us to stop. Paminsan-minsan, you need to stop and think. Stop and think at the goodness of God before we give thanks. Kahit anong busy mo. Paminsan-minsan huminto ka, kapatid. Stop and think. Isipin mo lahat ng kabutihan ng Diyos. Alam niyo, sa Japan, nakakapagod ang buhay doon. Kung sabakay ka ng tren, isinisiksik talaga yung mga tao na gawin. Nagmamadali! Nagtataka ko, ba't nagmamadali itong mga ito? Ipon ng ipon, ipon ng ipon, mga kabataan. Ako nagmamadali. Kumita ng pera, pag edad na 40. Tsaka naman hihinto, magpapawarde-warde. At isipin nila, sana bumata ulit ako. Pagtanda, at saka may nagdadahan-dahan, pagbata, nagmamadali. Alam niyo, huwag kayo masyado magmamadali. Whether you like it or not, tatanda kayo eh. Amen ba kayo? Hindi niyo buhay niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Ako parang kailan lang, 21 years old. Nasa Japan ako. Ngayon, I am 50 years old. Ganun ang buhay eh. Magpasalamat mo tayo. The question is this, kailan kayo huli nagpasalamat sa Diyos? Alam niyo, anniversary pa ng 25 years, nausap ko sa kanya, alam mo, salamat ikaw na pangasawa ko dahil kung hindi ikaw, matagal na akong iniwanan. Ang sabi niya sa akin, alam mo naman, I can't live without you. Amen ba kayo siya? Ayaw ko ba pag makita sa akin, mga kapatid eh? Alam niyo, yung pagpapasalamat, dapat po, bahagi ng buhay ng mga Kristiyano, Pilipino. The question is this, kailan ka huling nagpasalamat sa nanay mo? Kailan mo huling pinasalamatan ang spiritual mother mo? Kailan huling bumaba ang iyong spiritual mother dito? At kinamayan mo at sinabi mo, Pastora, salamat po sa buhay mo. Binago mo ang buhay ko. Kailan niyo huling niyakap ang nanay niyo? At sinabi niyo, Nay, hindi ka man perfect. Salamat sa buhay mo, ikaw ang naging nanay ko. Kung ikaw naman may asawa at lalaki kang matikas, magiting, atapang, at tao, hindi atakbo. Alam mo, ang tunay na lalaki, makinig po kayo mga kalalakihan. Listen, ang tunay na lalaki, marunong mag-appreciate ng kanyang asawa, kaya perfecto hindi, matuto kang i-appreciate araw-araw sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kailan niyo huling pinasalamatan ng asawa niyo? Nandiyan ba kayo? May tao pa ba rito? Naalala ko isang lalaking laging nagre-reklamo sa asawa niyang babae.
Pagod na pagod siya, alas 8 ng gabi nag-overtime. Pagkat sa bahay, asawa nakita sa kanya lutong na pagkain. Pagod na pagod ako. Ano ginawa maghapon? Yung asawa niya dahil sa pagod niya ako nakikibo. Nag-overtime ako, tapos yung ginagawa ko. Pagod na pagod ako eh. Out of desperation, sa paghiga niya, nag-pray siya, Lord, ayaw ko nang maging lalaki. Gusto ko nang maging babae. Meron magano nagreklamo sa maging lalaki? Ha? Hello? Pagising niya, nagulat siya. Sabi ng Panginoon sa paligid niya, gagawin ng babae. Pagising niya, yes, salamat, babae na ako. Pagising niya, di sa bahay, namalengke, yun natin yung mga anak sa school. After 1 week, pagod na pagod siya, ang hirap pala maging babae. Ayoko na, Lord. Nakita niya, Lord, gusto ko na maging lalaki. Okay, sabi ng Lord. Pero problema, buntis ka, 9 months ka magdadalawang tao. Ang hirap pala maging babae. Alam niyo, mahirap maging babae, baka alam niyo. Kaya kung lalaki ka, kapatid, magpakalalaki ka. Hello! Pasalamatan niyo, nanay niyo. Pasalamatan kayo kay Lord dahil may inang nagtsatsaga sa atin. Mahirap kayo walang ina. Sino mga ulila rito? Kasi naman. Ha? Ulila, as in wala mag-anak, pumutok ka sa buho, talagang wala kang kilala. Pag-gising mo sa lupa, mag-isa ka na lang. Meron ba rito? Lumabas ka sa gitna ng saging, nakita mo mag-isa sa mundo. Wala. Meron ba rito? Hello? Meron? Wala. Wala. May nagsilang sa inyo. Whether you like it or not, may nagsilang sa inyo kahit patay na siya. And because of that, you need to thank God. Pasalamatan mong Diyos dahil may inang nagluwa sa atin. Amen ba kayo? Yung mga malalaki yan, sumigaw ng amen. Amen. Lalaki ka ba talaga? Amen. Yes naman. Huh? Alam niyo mga kapatid? Ang buhay po namin, isang buhay na patutuo ng kadakilaan ng Diyos. Nabubuhay po kami sa pananampalataya sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Never in my life, lumipas ang isang araw, hindi po ako nagpasalamat sa Diyos. Araw-araw na ginawa ng buhay ko. Lord, salamat tayo sa araw na ito. Makinig kayo mabuti. Yung pagsasabi ng thank you, mga kapatid, nakakatulong sa rin natin. May pang survey, na may kamay. 2007, for how many years, kasama ko sa top 10 na pinakamasayang tao sa Asia. Alam niyo ba yan? Pagdating ng 2013, 14, 15, tayo po nasa 30 na lamang po. Bakit po? Dati ang Pilipino, masayaing tao sa Asia. Ngayon, laglag po tayo sabagat mga Pilipino karamihan po mareklamo. The problem is, ayon po sa survey, hindi ka raw pwedeng magpasalamat at the same time nagko-complain. Because the moment nagko-complain ka, the more you complain, listen, the less you obtain. Habang nagko-complain ka, pinabibigat mo buhay mo. Hello? Naglalakad nga kami sa mall, natatawa ko yung mga tao talagang kinukumplain ng ayan, ang init-init. Ano ba yan, ang init? Talaga namang mainit eh. Bakit pag nagreklamo ka ba, lalamig? Pag nagreklamo ka ba, lalamig ang bansa natin? Hello? Alam niyo sa Japan, mga tao, naku, lamig, ano ba yan? Sana uminit na. Pagpalitin kaya natin. Would you imagine? Summer, bigla mag-yelo rito. Naku, maraming naninigas dito mga kapatid. Kaya mainit, kaya malamig, dapat nagpapasalamat ka sa Lord. Ang mga hapon, nakakausap ko, sabi niya, alam mo, okay? Gusto ko sa bansa niyo mainit. Pag mainit kasi, wala kang rayuma. Alam mo yung mga Pilipino kako, gusto rito. Kaya yung matatanda nila, pinapadala po sa Laguna. Meron po silang caregiving home. Binabato po yung matatanda sa Laguna para po magamot yung mga rayuma. Alam niyo ba mga kapatid, ang dami pong sakit sa Japan. Ang daming virus. Hindi na yan. Yung radiation sa Fukushima, hindi pa po nasa-solve. Yung church po nasa Tokyo mga kapatid, meron na po mga area doon, hindi po sinasabi sa news sapagkat malaki pong skandal. Meron pong Olympic 2020.
meron pong level ang radiation para kang na-expose ng 20 times above sa normal. Would you imagine? Hindi po inilalabas yun ng TEPCO ng Japanese government. Tayo dito mga kapatid, wala pong sakit eh. Sakit ng bulsa lang problema natin. Alam mo bakit ang virus? Sa dumi ng hangin pollution, patay ang virus. Palakpakan na po natin ating Panginoon. Blessing yun eh. Imagine walang N1H1, 157 na 9, wala noon dito. Sa Japan, namumuhay, ang dami may sakit. Yung miss ko lang, every year, nagpapadoktor, meron siyang yung tawag ito, yung pollen allergy. Ang dami may allergy na mamungo, pagdating ng tumutulo rito. Dito, wala. Bakit? Patay kasi. Sa polusyon, patay. Hallelujah! Purihin si Yahweh. Blessing pa rin sa atin yan. Would you imagine? Sa payatas, nakita ang mga bata na aubo, yung pagbag, tinatapon yung basura, galing sa Jollibee, pinapagbag, sinusubo, buhay! Grabe, kaya mo yun! Binagsak yung basura, pinulong ng bata, nakaubag, berchinelas, pinapagbag, sinusubo sa bibig, tinitingnan ko kung magkikisa hindi. Grabe, sabi ko, pinagpala pa rin tayo kahit ang daming negatibong narinig natin, nararanasan natin kahirapan, tandaan nyo, may proteksyon ang bansang Pilipinas sapagkat meron tayong mas malaking Diyos. Amen na kayo! God is greater, bigger than any problems and viruses in this world. Hallelujah. Now, sabi ko sa ating talata, tingnan po natin. Psalms 104, enter with a password. Ano tayo yung password, mga kapatid? Enter with a password, thank you. Make yourself at home. At home pa kayo dito? Baka naman maglatag na kayo dito ng lona at maglatag na kayo ng kama rito. Make yourself at home. Talking praise, hindi chismisan sa church, walang chismisan dito. Ang pinag-usapan dito, kagandahan ng Diyos sa ginagawa ng buhay natin. Amen ka noon? Talking praise, thanking, worship Him. Pagpasok mo na sa pintuan, kung ano rin password, Lord, salamat, thank you, sapagkat nakarating ka ng maayos, now I can worship you. Pagpasok po namin dyan sa church mula sa Tokyo, mga kapatid, lahat ng tao, sabi ko, lagi niyong ugaliin, pagpasok pa lang, pag-isang umaga, pasalamat kayo sa Diyos sapagkat binuhay pa kayo. Alam niyo sa Japan, marami pong kaso doon, pag-ising patay na. Totoo. Alam niyo, mahaba po yung buhay ng mga Hapon, pero alam niyo ba mga kapatid, pagdating po ng 2013, marami pong namamatay ng bigla. Dahil po sa stress. Ang daming namamatay. Would you imagine, mga kapatid? Hindi mo alam, patay ka na. Pag-gising mo, tutulog ka, pag-gising mo, patay ka na. Wow, ibang klase yan, ano? Kaya mo yun? Kaya ako naging Sony Japan, tsaka yung Panasonic, naglabas po ng memorandum. Walang mamamatay o sa trabaho, bawal. Nakakatawa kaya? Nabasa ko, ha? Nakakatawa, ha? Walang mamamatay sa oras sa trabaho. Kasi mga tao na nakaupo sa opisina, patay na pala. Inatake na pa sa puso. Ganon katindi ang stress sa Japan. Samantalang tayo, tingnan mo. Kahit nasa mga pag pinakita ko, naglalakad po kami, mga tao naglalakad. Ang lagkit ng hangin, ang init, naglalakita kami, naglalakad pa, parang wala nang sisiw. Samantalang misis ko, ano ba yan? Ang lagkit ng init. Hallelujah! Ibang klase tayo mga Pilipino, kahit sa Sahara Desert kung papuntahin, patirahin, buhay! Hallelujah! Hindi naman pinagpala tayo sa lahat ng nilalang. Blessed po tayo mga kapatid sa lahat ng mga bansa. You need to thank God. Enter with the password, thank you. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, whatever happens, always be thankful. Isa pong malaking
pagbaba ng inyong nanay sa pananampalataya, nanay nyo, pagbaba rito, sabihan mo man lang, Pastora, salamat sa buhay mo. Isa pang malaking encouragement. Alam mo ba mga kapatid? Ang mortality rate, makinig ka mabuti. Ang mortality rate ng mga lingkod ng Diyos, maiksi. Nasabihin ko sa inyo ito mga kapatid, ayon po sa survey, 55 lamang po ang tinatagal ng buhay ng mga lingkod ng pastor, mga pastor. Kaya kapag ang pastor umabot po ng 50, lumampas pa doon, wow, bonus na po yun. Alam niyo po ba yun? Mahilig po ako sa survey mga kapatid eh. At ako po yung nasa shock. Sabat marami pong pastor sa US, 40 lamang, patay. Namamatay. Ganun kalupit mga kapatid. Kaya yung simpleng encouragement lamang, Pastor, salamat sa buhay mo. Naku po, nagpapadagdag ng 1 taon sa aming buhay. Ang tanong, mamimiss niyo ba ang pastor niyo pag nawala o hindi? Walang makakamiss! Ibig sabihin, okay lang kung kunin ni Lord? Ay, okay lang? Ganun ba yun? Tanong ulit. Okay lang ba sa inyo na kunin kagad ni Lord ang mga pastora nyo? Anong dapat niyong gawin? Ha? Magpasaway? Ha? Pasakitin ang ulo? Ganun ba yun? Hello? Makinig po kayo. Isa po mga nandito, tatawagin ni Lord maging pastor at pastor. Sabi ko sa mga miyembro sa Tabase, alam nyo, pag kayo naging pastor at pastora, bawi na ako sa inyo, nakaganti na ako sa inyo. Mararanasan nyo naman ang sumakit ang dibdib. Umuwi po ako rito 3 years ago, nagpa-ECG ako, sabi ng doktor, ano po ang problema nyo? Hindi ko alam ito eh. May lahi ba kayo? May sakit? Wala naman eh. Kayo ba eh, executive sa maka? Hindi nga eh. Businessman ba kayo? Hindi nga eh. Ano ba trabaho nyo? Eh, pastor po, alam ko kaya naman pa. Ano naman kaya? May sakit ako sa puso. Ay, hindi po ganoon. Ang ibig ko po sabihin, kahit wala po kayo sakit sa puso, kapag na-stress kayo, hindi kakaya ng puso nyo, pwede kayo matakihin sa puso. Wow, ganun ba yun? Kaya si Joel Alana, 25 years old, inatake, sabi ko, pagbalik ko sa Japan, sinabi ko sa mga membro ko, mula ngayon, hindi na ako makukusumisyon sa inyo. Sisiguraduhin ko, hindi ako mauuna sa inyo. Ang lupit mo naman, kasi hindi, totoo lang yan. Bakit? Pag ako nauna, sino mag-pray at magkakanak na aking funeral service? Hindi dapat mauna kayo? Para may pagkandak ng funeral service nyo? Kung ako mamamatay, sino magkakandak ng aking funeral service? Pastor, sige po, Pastor, pag-pray ka namin, nahahaba pa buhay mo. Magmula noon, every Sunday, ini-encourage po nila ako mga kapatid. Ang sabi ko sa ano ba? Ang endangered species mga pastor. Yung mga pastor nagtawagan sa akin, yung isa po biniyak ang bibig. Yung puso niya na-bypass 2. May baharing dapat biniyaran. Biniyak. 55 years old lamang. Dahil sa stress, biniyak ang puso, na-bypass. Tinala ko sa ospital, ihinga niya. Pastor, kukunin yata ako ni Lord. Sabi ko, wow, ayoko pabiyak ang puso. Nung gumaling siya, kinausap ko, Pastor, magkaroon tayo ng COVID at kay Lord. Ano yun, Pastor? Huwag mo hayaang mauna tayo sa kanila. Hayaan mo sila ang mauna. Dahil sa kanilang oras ng kanilang paghihinga, papirmahin natin ng last will testament at ipag-pray natin. Kung tayo mamamatay, sino ang magpapanibig sa kanila? Sino mag-pray sa kanila? Nag-agree po kami mga pastor, nagtawag sa akin, lahat sila may nararamdaman sa katawan. Ako pangiti-ngiti na lang. Dahil magmula noon, natuto na po ako. Kaya ang mga member ko na sa Japan, naku, walang ginamit, Pastor, thank you po sa buhay mo. Kaya ako naman, every time sa akin, tumataas ng 1 year pa buhay ko. Gusto niyo pang humaba ang buhay ng pastora nyo natin at makasama nyo pa, another 100 years pa ang buhay. Anong dapat nyo gawin? Hindi namumut namin pastor niyo. Gusto okay ka lang? Bakit hindi mo sa akin okay ako? Tayo
Okay lang. Plastic? Ang totoo, hindi yung okay. Dapat pag sinabi mo, sis, I need your prayers. Please pray for me. Ang mga pastor natin, alam nyo, yung mga pastor ko magaling magkunwarihan. Hindi ko nagpapakita talaga sila yung mga duguan. Hindi talaga tumayo eh. Naranasan ko 25 isa po ako nagliligid ganun eh. 4 na church ako hinandal ko eh. Nakita ko marami pastor namatay, ako buhay pa. Lumalakas lang ako, ibisis ko, napulang yun, sabi ko lapot ko. Ang number 1 ko, alam mo yung number 1 kong presidente ng aking past club, bisis ko. Kasi kung hindi sa bisis ko, baka wala na ako rito. Amen ba kayo? Sabi ko, Lord, give me patience. Sabi ng Lord, sasagutin kita, binigay yung asawa. Kaya humama pa sa isang. Amen ba kayo? Ano dapat yung gawin? Pasalamatan niyo po yung mga pastoran niyo, ng nanay niyo. Amen mo ba kayo dyan? Natututo ba kayo? Psalms 95:2, let us come before Him with thanksgiving. Naalala ko yung lalaki, naglalagay ng antena sa bibong niya, nadulas sa ulo. Nabali ang pagising niya sa ospital. Pagising niya, dinalaw niya. Nakabandage yung kamay niya, nakabraso niya. Sabi niya, Mami, alam mo, naalala ko 3 years ago. Nakasakit tayo sa motor na pagkarin tayo. Na-hospital din ako, pagising ko. Nasa tabi rin kita. Sabi ng asawa niya, umiyak, alam mo kasi dati, mahal na mahal kasi kita. Hindi pa nga ako naliligo, 3 araw na eh. Kasi nawala ka ng malay tao. Sabi ng lalaki, naalala ko rin, 5 years ago, magkakapit bisig tayo, naglalakad tayo sa EDSA, nabundol ako. Pag-ibig ko sa ospital, sa tabi rin kita. Sabi ng babae kasi, mahal na mahal kita eh. Sabi ng lalaki, alam mo, naisip ko, siguro ikaw ang bahala sa buhay ko. Sa halip na pasalamatan ng asawa, nasisipa. Alam nyo, tayo mga Pilipino, magaling manisi ng kamalasan sa buhay. Sa halip na magpasalamat, i-encourage, i-appreciate, naninisipa. Niya ba kaya? Sabi sa pastor, pag-pray man ako, mag-take the exam. Pag-pray natin. Nag-aaral ba siya? Pag bumagsak yan, sisihin pa tayo kay si Lord. Sabihin mo mag-aaral, mag-pray namin. Tingnan mo tayo mga Pilipino, ano? Bago po tayo manisi, gawin po natin ating part. Nandiyan ba kayo? Natututo ba tayo? Alam niyo ba mga kapatid? Ang tao na magpasalamat, listen to this, okay? Mas lower po yung blood pressure. Overcome stress. Lower mortality rate, na-improve po yung kanyang relasyon, enlighten mind, and improve perspective. Saying thank you helps not only ourselves but also the people who hear it. Pag tayo po nagpapasalamat, mga kapatid, mas healthy po tayo at mas masaya ating buhay. Dapat parang tayo mag-appreciate. In fact, kapag tayo po ay nagpapasalamat, ipinapakita ko sa demonyo na hindi po tayo kontrolado ng kulangan sa ating buhay. Kami po mag-asawa, narasan po namin yan. Alam mo, wala kayong matirahan. Wala tayong matirahan, pinapalayas kami. Wala kayong matirahan. Ganun sa Japan. Pag wala kang trabaho sa Japan, kawawa ka. Dito, pag wala kang trabaho, marami po sa'yo. Doon, pag wala kang trabaho, mga tao magpapamatay. Tingnan nyo ha. Dito, pag wala kang trabaho, mabubuhay ka. Doon, pag wala kang trabaho, parang kang hinatulan na kamatayan. Wala ka ng pag-asa. Kaya ang mga tao nagpapakamatay. Umakit, meron pong suicide mountain po doon. Makita mo sa daan, sa may entrance, yung mga sapatos nandun. Maglalagay po sila ng mga tolda. Papasok sa loob. Magmumukmuk yun hanggang sa mamatay sa puto. Ang pinagtatako, kapag magpapatay, iniwan sa sapatos. Sabi ko, nako, pag tayo nasa Pilipinas, wala nang sapatos mo dito. Mabuti na lang, nasa Japan to. Kung hindi, wala nang makikita lang. Baka hindi pa nagpapakamatay, hubad ng damit.
Samantalang tayo dito, mga kapatid, kita nyo, ha? 30 anyos, 30 years, walang trabaho, kasama ang nanay, buhay pa rin. Tingnan nyo, mga kapatid, tayo talaga. Ibang klase tayo, eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, astig ka talaga. Astig ka. Ha? Next! Alam nyo, ito po yung mga simple tips that will change your life. So, sundin nyo lang ito. Nagbago dito, nagbago buhay namin. Naniniwala ba kayo? Number 2 is invest. Mag-invest kayo. Eh, gusto nyo pagpalain tayo ng Panginoon. Ayaw nyo mag-invest. Mag-invest kayo sa kingdom ng Lord. Hello? Marami po sa amin sa church, ano? Pag may problema, pupunta sa church. Pag nananagana, wala sa church. Yung Panginoon, ginagawang pahingi noon. Tingnan niyo sabi ko itong mga to, ano? Pag nahuli, tawag sa pastor. Pag namatay, tawag sa pastor. Ang tingin sa amin, imbalsamador. Sabi ko, nung kayo'y nanganagana, wala kayong naalala. Nung kayo'y nasa kahirapan, tawag pastor. Anong tawag? Ang tingin sa amin, kapwa ako, mahal ko. Isa si Rosa. Mag-invest po tayo, mga kapatid. Sa Japan po, lahat covered ng Hokkien. Marami po sabi sa akin mga Japanese. In fact, may mga member na po ng Japanese. In fact, yung mga message po doon at may mga Japanese na. Inaabot po ako ng isang oras mahigit. May mga Japanese po lahat yan. Ang hirap talaga. Pero ang mga Japanese napaka-open po na ngayon sa gospel. Nung lumindol, nako. Nagtawag sa akin lahat. Pastor, sa church niyo? Himala, naghanap ng church. Panalangin kay Lord, Lord, sana linggo-linggo araw-araw magkalinggo. Sabi ng mga kasama ng mga pastor, huwag naman, baka maubos tayo dito. Lahat na may Hokkien, lahat na may insurance. Tanong ko sa kanila, lahat may insurance. Pagbaba mo, insured ka. Pag sakay mo sa bisikleta, insured. Sasakyan, insured. Ang tanong, insured ka ba? Yan tanong. Kung gusto mo kayo ma-insured talaga, mag-invest sa kingdom of the Lord. Hosea chapter 2 verse 12, if you plant goodness, ganun lang kasimple yan. If you plant goodness, you will harvest faithful love. Flow around and you will harvest with the Lord. He will come and He will make goodness fall on you like rain. Kung gusto nyo may dukutin kayo, pagtanda nyo lang, bata pala kayo, ngayon pala mag-invest na kayo. And I'm telling you, meron po tayong membro, August pastor na po natin, nakakulong po siya 2 taon, sinuportahan po namin ng church. Sinuportahan po namin, umiyak, gusto nang bumigay. Inisponsoran po siya ng kanyang mga kapatid, hapon, bayang hapon, 5 beses, na-deny po. Nung inisponsoran po, nakalabas. Nagulat ako, wow, bakit ako? Nakalabas. 4 na beses inisponsoran, mga hapon pa. Na-deny. Sabi ko po, alam mo, bakit? Faithful title kasi. Nagkaroon po ng deportation lahat na pag-deport. May mga anak na deport. Siya walang anak, wala talaga. Walang dahilan para manatili. Siya po ang naiwan ngayon. Siya po ay nag-lingkod ngayon sa ating JCS Tabasi. Siya po yung ating outreach pastor po, mga kapatid. Nagtanim eh. Kaya gusto niyo may anihin kayo, pagtandaan niyo, magtanim ngayon pala, magtanim na kayo sa kingdom ni Lord. Amin ba kayo? Now, tingnan po natin. Pangatlo, praise in the midst of problems. Praise. Ito pinakamahirap. Mahirap magpuri kasi gitna ka ng mga dilubyo ng buhay mo. Ang hirap. Naranasan ko. Kadalasang lumalabas sa bibig ko, Lord, bakit ako? Naintindihan nyo? Di ba? Madalas na, bakit ako? Wala naman akong ginagawa masama. Bakit ako? Pagkatapos niya sipsipin ang baho ko, nilayasan ako. Di ba marami nagsabi, bakit? Why? Bakit ako? Why me? Eh, bakit naman hindi ikaw? Ano ka special na walang ka pwede untouchable? Ano ba kayo? Lahat po tayo daranas kahit tayo pinili ng Diyos. Special tayo, yes, pero dapat tayo, nakakarasa tayo ng mga ganyan. Ang tanong, kaya mo bang magpuri sa Panginoon kahit walang-wala ka na talaga? Nag-press po ako, nagulot siyang ko eh. Nag-press ako, nagulot siyang, gutom ako. Ang ginawa ko para hindi malata. Ganito po ang galing ko eh. Pagka kami po ay financially broke po kami, nag-aayos ako ng maayos, nag-Amerikana ako, di harata. Ganon yung style ko.
Ayaw ko magpaawa. Pero alam niyo, napakabuti nito. Siya yung ating great provider. Magugulat ako yung dumadating ng blessing. Proven ko na po eh. Ang nakita ko po ganito. Pag mas mahirap ang sitwasyon, mas makapangyarihan, mas malaki ang Diyos. Kapag yung problema na yan, eh nasa solusyonan mo lang, hindi mo na kailangan magpakamatay. Kaya mo na eh. Darating ang panahon, wala kang magagawa. Imposible. Doon makikita ang kalakihan ng ating Diyos. Bakit kayo pumupunta sa church? Dapat alam niyo reason niyo, ang purpose niyo bakit kayo sa church. Kung nandito lang tayo para magpalamig, hindi po itong tamang lugar pa sa atin. Nandito tayo dahil gusto mong makita, maranasan ang magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Sapagat hindi po puro hirap ang buhay. In fact, mahirap maging pure pag ikaw ay pure. Nung bago magpastor, sabi sa akin, Pastor, if you are poor, you are pure. Ha? Ganun ba yun? Ang hirap yata maging pure kapag ikaw ay poor. Kasi hindi naman yung plano sa atin, ang plano sa atin, maranasan mo hirap, ito overcome mo. Pero pag ikaw nabuhay sa hirap, kahirapan, namatay ka, mahirap ka pa rin, may problema po tayo. Tama ba yan? Hindi naman po ating Diyos ay sadistang Diyos na puro hirap na lamang. Gusto niya po maranasan ang kasaganaan ng buhay, yung buhay na mas maganda ka sa kahapon. Tinatanong kong member na sa itabase, sis, kamusta ka na? Okay lang, pastor, ganun pa rin. Alam mo, binago po namin yun. Pag sinabi mo ganun pa rin, ibig wala ka may bago, ganun ka lang. Tinutuntukan mo na buhay mo, na bago na po. Ngayon, kamusta ka na, sis? Mas maganda ka sa kahapon, pastor. Dapat ganon, much better than yesterday. Kamusta ka na, sis? Ang ganda mo ngayon. Siyempre naman, mas maganda ako ngayon kaysa kahapon. Hindi yung pag nakita ka, sis, ano nangyari sa'yo? Bakit? Dati, para kang nansakas ngayon. Nagmukha kang bronze. Natuyo ka. Wow, sa tingin niya mag-glorify si Lord kapag nakita tuyong-tuyo ka na dahil sa kakaisip ng problema mo. You need to praise in the midst of problems. Psalms 34:8. Worship God if you want the best. Basahin po natin this time. Basahin natin with passion. Tama ba yan? Worship God if you want the best. Because worship in the midst of crisis opens doors, plural, to all His goodness. Sambahin mo lang, Lord, kung nais mo ang pinaka-the best sa buhay mo. Hindi sinabi nito, sambahin mo ang Diyos kapag ikaw ay nananagana. No! Sambahin mo lang, Lord, kung gusto mong maranasan ang pinaka-the best, sapagat ang pagsamba raw, nagbubukas ng lahat ng pintuan sa kanyang kabutihan. Nais mo ma-experience sa kabutihan ng Diyos? Praise God! In the midst of problems. Ang hirap, ano to? Pero nung kami mag-asawa talagang wala, nagigibap na kami. Yung pag nagpipray ka, wala ka nang lumalaw sa salita. Wala na, as in wala. Hindi ko na magawang magsalita. Isa lang sabi ko, Lord, kung mamamatay kami rito, still I will praise you, Lord. Kung mamamatay kami, dahil pinapunta mo kami rito, so be it. Pupurihin pa kita. Naintindihan niya? Pag wala kayong pambayad sa mga bisyo, ang hirap. Sino rito yung wala pambayad sa mga bisyo, mga, ha? Andiyan ba yan? Ako lang ang ibabayad ng bis dito. Libre kayo lahat, ganun ba yun? Ang sarap ng buhay nyo, libre kayo lahat. Ganun ba yun? Babalik na ako rito. Wala kami nabayaran? Wow, mga pisyonada pala tao ito. Pastora, babalik na ako rito. Di ba naranasan natin? Ang gas sa Pilipinas. Nung panahon ko? Yung panahon ko? Yung, atang ito, pandesal? Ang laki. Ngayon, pag binitawan pa siya, lumulutang eh. Walang laman, ang baw.
kapil di hapon, tsaka atswete. Tapos sino kaabot nun? Si Badang Pebe, Pastor Pebe, narasa mo yun? Ha? Alam niyo, atswete, kinakano sa tubig, yung powder, sa mga babae, narasa niyo? Sasayo sa mga sayawan, ang tawag namin, baylihan, di ba? Maputla yung mukha mo, ang bangkay, pagkatapat ka ng ilaw, naglalagay ng tubig sa yung kinakanaw kinakanaw, sa mga langit, di alam, kinakanaw po yun yung powder. Nilalagay sa mukha para magbukang tao. Ha? Ngayon may glutathione, pampaputi ng gilagit, pati singit yung mapuputi. Simple ang buhay namin noon. Ngayon, grabe, lahat pinipili, pati hangin may bayad, pati tubig may bayad. Tama mali. Ano libre dito? Problema, libre. Walang libre, lahat may bayad. Para kayo natugulat sa akin. Ang tingin nyo sa akin, parang ako lang yata ang naghihirap magbayad ng visa. Para kayo libre lahat. Parang hindi kayo, wala kayong problema sa buhay. Sister, may problema ako wala? Walang problema. Alam niyo po, dalawang lugar po sa bansa, walang problema. Alam niyo po saan? Sa National Mental Hospital at saka sa Laloma, walang problema ron. Amen ba kayo? Buhay pa ba kayo? Hindi gising ko kayo. Ito po yung realidad ng buhay. Tayo po ay nakakaranas sa isang mundong makasalanan. Yung katabi mo, titigil sa'yo, pag ulit ako, wala na yung bulsa mo, wala na naman yan. Ako, huwag na masana rito. Wala mo rito niya. Wala mo rito? Wala. Alam sa US mga kapatid, during offering, may mga bantay na pulis. Ang mga usher, mga pulis na malalaki. Bakit? Sa US po, hino-hold up ang church. Tingnan nyo. Hino-hold up ang church. Ganon din ang buhay natin. Para kayong na-amaze. Para kayong nasa loob ng isang lungga na wala kayong nalalaman sa paligid natin. Buhay pa ba kayo? Sabihin mo sa katikin, normal ka ba? Praise in the midst of problems. Mahirap kong talaga mamuri sa Panginoon kapag tayo nasa gitna ng bagyo ng aming buhay. Pero purihin si Yahweh hanggat nandiyan ang Lord sa kanyang trono. Laging may pag-asang gumanda ang ating buhay. Amen ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa kahit ganyan ka. Hindi naniniwala. Amen pa tayo dyan. Next! Ito po, napakahirap sa akin ito. Akala natin, one time lang tumanggap sa Panginoon, sinurrender ko na po sa buhay ko, okay na ako, born again ako. No! Araw-araw kailangan mo isurrender ang buhay mo sa Panginoon. Kailangan kang mamatay sa sarili mo. Marami kang gusto, pangarap sa buhay mo, pero minsan kailangan mo patayin ang mga gusto mo para masunod ang gusto ni Lord sa buhay mo. Tama ba yun? Naranasan ko na yung kasawa. Alam niyo, dahil po opportunity mo sa buhay ko, maging milyonary po ako, pero mawawala naman ako sa paglilingkod. Ang dami ko offer sa akin mga Japanese, mag-invest. Ako, pag tinanggap ko yun, milyon, wala na ako sa church, wala na ako sa Panginoon. Muntik na akong lumigay. Sabi sa akin, magkano ba? Hindi napatan ako. Milyon eh. Tumataas. Tawa namin dito, ganong kapital. Hindi niya presyo. Hindi. Tinasan pa. Hindi. Tinasan pa. Tumigil ka, malapit ka na. Ako sa presyo ko, tumigil ka na. Purihin ang Panginoon, natin tapain ako. Amen ba kayo? Sabi ko, di nyo kahit napatan. Dahil ang aking boss, si Lord, si Pinoy. Lord, aking boss. Amen ba kayo? Alam nyo, bata pa kayo. Pag naranasan nyo, isuko ang buhay nyo sa Panginoon. Yung totoong suko ito totally surrender talaga, makikita nyo. Makikita nyo, it will turn your life upside down. Mararanasan nyo yung breakthrough sa buhay nyo na hindi nyo naranasan. Alam nyo, lahat ng unti-unti, ang daming nawala sa amin. Sabi sa Ezekiel, ibabalik ko lahat ng nawala sa inyo. Alam nyo, unti-unti binabalik sa amin. Ang dami pong nawala sa akin. Nung nasa Philippines po ako, magtatlo sa sakyan ko, isang Space Gear, isang Pajero, isang Corolla, isang Delica, 4. Nawala lahat yun. Kung baliktad Dalawa bahay ko, nawala lahat. Tingnan nyo. Sabi ko, Lord, kung itong katapat, kapag-likod ka sa'yo, so be it. Pag mula ko alisan ng damit, mahirap na yun. Okay na ako sa may damit, buhay na tayo. At may papa. Ngayon ba kaya? Kung mararanasan yung tayo, mawawalan ka sa buhay nyo, makikita nyo ang sinasabi ko, hindi laging nananagana ka, ipaparang sa Panginoon, sasadsad ka talaga.
At pag naranasan mo yan, maalala mo sinabi sa'yo, kailangan paminsan-minsan i-surrender mo muna. Araw-araw, kailangan may pag-surrender ka ng buhay mo. Kung hindi, mag-i-struggle ka lang. Ngayon kung bata ka pa, mag-upisa ka na ngayon. Huwag po tayo maging rebelde. Sa Japan, ang dami pong rebelde. Nagre-rebelde, mga anak ng Hapon sa Pilipinas, ang daming rebelde, grabe. Isipin mo ha, ito masasakay sa news ha. 14 years old, walang kaibigan. Alam mo ginagawa niya? May game. Ang nilarang niyang game, mga brutal yung mga game doon. Kaya kung mag-game kayo dito, mag-isip-isip kayo mabuti. Alam niyo, ang ginagawa niya, araw-araw na ginawa ng Diyos, pagdating sa school, o sa bahay, nagkukulong sa kwarto, nag-game. Alam ginawa niya? Pinatay niya ang nanay niya, pinag-chap-chap niya. Pastor Vicky, malapit pa doon sa church ni Pastor Elmer, itinako yung ulo. Sa Sinjo, tingnan mo. Ganon, kalupit, mga kapatid. Kaya hanggat nasa church kayo, bata pa kayo, umpisahan nyo na. Sabi sa Ecclesiastes, remember your Creator in the days of your youth. Huwag nyo hintayin, maging gayot na kayo. At yung ugod-ugod na kayo. Pastor Vicky, gusto ko niya maglingkod. Hindi na nga pwede, may rayuma ka na. Hanggat maaga, maglingkod ka sa Panginoon. Surrender yourself before God. Sayang ang buhay, mga kapatid. Ngayon, 18 years old ka. Ang bilis ng isang dekada. Parang kailan lang, I'm 18 years old. Now, I'm 50 years old. Ganun ang buhay. Sayang ang buhay sa Japan. Ang dami pong nasirang buhay. Nakakalungkot. Karamihan mga anak ng Pilipinas. Mga magulang, huwag niyong hayaang mapariwara ang anak niyo. Sayang ang buhay. Sabi ng anak ko, my only begotten son, Kevin, ang sabi niya, Daddy, paano magiging mabuting ama? Kailangan maging mabuting anak ka. At sisiguraduhin ko yung anak mo, susunod sa yapak mo. If you want to be a good father, good mother, be a good son and daughter to your mother. Ganun lamang po kasimplihan, mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Sumigaw ng amen, mga special child ni Lord. Tandaan mo, maiksing buhay. Sabi mo sa katapat-kapat ko, manda ka, maiksing buhay, baka kunin ka ni Lord. Luke chapter 14, verse 33. Basta. Underline this word. Any of you who does not forsake, renounce, surrender, give up, say goodbye to all that he has, cannot be my disciple. Baka akala niyo kung kayo dyan, tumagal sa Panginoon, okay na, no! Umpisa pa lamang po, mga prito, ng battle na harapin nyo. You need to give up, renounce, say goodbye! Maybe bitawan talaga kayo para maranasan nyo ang buhay na maayos. To live a better life, you need to surrender yourself every day. May nagpunta po sa aking pastor, kasama asawa niya, sabi sa akin, Pastor, gusto ko mag-mission sa Japan. Tama ba natin ito, Pastor? Opo, Pastor. Ito po asawa ko. Sabi ko sa kanya, ang bago ka mag-mission doon, ayusin mo yung buhay mo, pati sexual life mo, dahil kung di yari ka sa Japan. Nandiyan po ba kayo? You need to surrender yourself every day. Paglabas mo ng bahay mo, Lord, isinusuko ko ang buhay ko to, maghapon na to. Lord, I pray and I declare na walang sisira ng araw ko. Pag nasira ang araw mo, ikaw ang sumira ng inalaw mo eh. Kahit ang demonyo, walang sisira ng araw mo. Maging ang buhay mo! Walang sisira ng buhay mo kung hindi mo ialaw! Pag kumatok ang demonyo sa bahay mo, knock-knock, andyan ba siya dito? Pwede bang sirain ang buhay mo? Wala naman ganun eh. Minsan di mo lang katabi mo, yan pa sisira sa miso sa'yo. Sa kaibigan mo tayo, grabe ngayon. Ayaw ko dito mga sa Japan ko, ang daming nagkasira-sira ang buhay. Sayang po ang buhay. Napaka-cheap ng buhay. Ngayon pa lamang mga kapatid,
Kung medyo wala sa ayos sa sarili mo, ayusin mo na. Sabihin mo nga niya katabi mo, umayos ka. Baka may paglagyan ka. Nandiyan ba kayo? Bago pumunta ka pa ng Japan, nagpag-COVID na po kay Lord. Bago po sumakay ng plano, nagpag-COVID na to kay Lord, sabi ko Lord. Winarningan na po ako sa Japan eh. Sigana po ako doon mga ilang years, bumalik po ako ng pastor ko dito, tapos pinabalik po ako ng pastor Vicky. Mas matindi ngayon, sabi sa akin, Pastor, ikaw ba sigurado sa gagawin mo? Nag-isip ako. Nag-isip ako, mga warning to sabi ko. Yung pala yung mga tao doon talagang matindi. Talagang kasi may sinasabihan na hindi malaman na kung ano, hindi mo alam kung tao, alien, tag-ibang planeta, hindi mo alam. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam mga aming pupuntahan doon. Pero naniniwala ko, Panginoon, ang resulta nasa iyong mga kamay. All I have to do, Lord, is to surrender my life to you. I believe, ikaw po ang bahala sa magiging outcome ng aking pagpunta. Dumaan po kami ng bagyo, grabe. Gusto ko na mag-impakit, makahimik na lamang dito, mag-business na lamang. So, bahit si Lord po kumilos, talagang ayaw kami paalisin. Ayaw kami pabalikin. Kaya napakaganda po ng ginawang Panginoon. The day I made this covenant sa ating Panginoon, sabi ko, Lord, kung dito magtatapos ang buhay ko, so be it. Nag-uusap na nga po kami mag-asawa. Sabi ko sa kanya, ganito ha, pagkatawagan namin eh. Pag ako namatay ha, alam mo na ha. Kahit mag-asawa ka, okay lang. Basta hanapin niya, masakit sa akin ha. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi siguro mag-asawa. Pinag-usapan namin niya. Sabi ko, pag ako namatay, nauna ako dahil sa sakit sa puso, bigla patakin. Bigla sa tao, bigla ma-stress, bigla patakin. Pag nauna ako sa iyo, magpatuloy ka. Let it go. Let it go. Let it go. Sabi ko, okay lang. May blessing sa akin. Mag-asawa ka. Siguraduhin mo lang na masigit sa akin. Pero sabi sa akin, paano mag-aasawa? I just can't live without you. Sige, ayaw mo pala. Sige na lang. Sabay na lang tayo. Mamamatay tayo. Hawak ka man eh. Dili ka. Ganun na lang. Umabot kami sa ganun. Talagang gusto ko nang gumiba. Wow! Sabi ko, Lord, napakabuti. Hindi ko hinayaan ng Panginoon. Ang kanyang lingkod na titigok-tigok ay bumilaw. Ngayon nakakatuwa naman ang mga membro ko natin. Talagang grabe ang encouragement sa amin. Hindi, pakisabi sa man. Happy Mother's Day, grabe naman. Sabi ko, sige kayo, pag hindi nyo kami in-encourage, hindi nyo kami pinano, pahala kayo. Pahala kayo, wala gusto. Ako na-encourage talaga nila, nakakatuwa. Biglang tinis ni Lord. Yung aming sitwasyon. Kaya kung nasa katayo ka ngayon, na hindi mo lang gagawin sa buhay mo, you need to surrender yourself for God. Lord, hindi ko lang gagawin ko sa problema ko. Ako may gawa nito, but I believe mas malaki ka sa problema ko. Please help me, Lord. I just want to surrender my life to you. Kanya mo ba kayo? Tayo ba magpigit ng ating mga mata? Let us pray. And I challenge you mga kapatid today. Gumawa po kayo ng decision sa buhay mo. Nung nandito ka ngayon, kapatid, hindi mo alam gagawin sa buhay mo. Pwedeng first time ka, matagal ka nang umating sa church. Pero hindi mo alam kung sa patungo ang buhay mo. Mga magulang at kapatid, my dear brothers and sisters, you need to surrender your life before God. Ito lamang po alam kong paraan upang tayo po ay mabuhay ng maayos sa mundong ibabaw. At kung ikaw naman, kahit kailanman, hindi mo naranasan pasalamatan ng mother mo, asawa mo, this is your day. This is your day. Nais ko pong ipag-pray yung mga nanay na yun. Gusto kong i-challenge yung mga asawa naman na nandyan dyan sa inyong inuupuan. Kung kahit kailan hindi ka nakapagsalita ng maganda at napasalamatan ang asawa mo, this is your day. This is the right time. Nandito yung nanay mo, hindi mo siya nasabihan man lang ng salamat. Bago po natin pag-pray, pwede pong lumapit ang mga nanay dito. Bago po natin pag-pray, pwede lumapit ang mga mothers po dito. Para alam po natin ang mga anak, ang mga nanay na itinaga ng Diyos sa araw po ito. At kung nandyan yung mga asawa, nandyan yung mga anak,
Siguro it's about time. Lapitan mo sila ngayon. Umarap po kayo sa madlang people. Ito po ang mga tinalagang anak, mga nanay ng iglesia nito. At kung naandito ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, at ni minsan hindi mo nasabi sa kanya, yung mga katagang salamat, ikaw naging asawa ko, eto na ang pagkakataong kapatid, baka bukas wala nang bukas. Kung nandito naman ang iyong mga anak, ikaw ay anak, nandito sa asenilera ito ang mga nanay mo. Ito yung pagkakataon, lapitan mo siya, yakapin mo, sabihin mo sa kanya, Nay, hindi man ako perfect na anak mo, nagpapasalamat po ako, Nay, sa pagkat ikaw aking naging magulang. I am proud to be your daughter. I thank you for your life. Pwede bang lumapit ka ngayon dito? At gusto kong i-honor mo ang nanay mo.